we receive the Word of God. Hallelujah. Be excited this morning, church. Tungod kay ang Ginoo wala nagmahuman, dili gid siya mahuman. Ang Ginoo mo'y nagsuo sa balaan nga panagtigom. Ingna mo katapad, balaan ni nga panagtigom. Salamat kay madaugon ka this morning kay imong natuman ang sugo sa Ginoo sa balaan nga panagtigom. Praise God. So expect this morning that the Lord will speak to our midst. Let's open our Bible in the book of Ephesians. Murag 4 months na ni nga kinigyud atong masugatan. Apan atong sinatiyon igsuon nga ang matag pulong sa Ginoo naga-direct gyud ni sa ato karon, nagagiya ni sa ato ang lakang asa ta padulong. Amen. Ephesians chapter 5, tanan basa 1 to 3 go. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Mag-ampo tamahan nga langit nun, among gihalad kanimo ang among mga kinabuhi, Ginoong Dios. It's our time to listen, to hear from you, O God. So we pray nga mahimuming panudlanan, Ginoong Dios, hallelujah, nga magadawat sa imong pulong, dihugi ang matag dalunggan, matig kasing-kasing. Salamat nga ang mga kasing-kasing mahimong tabunok nga yuta, Ginoong Dios, matamnan sa imong pulong, magdala kinig kausaban. It will transform our lives, O God, and it will empower your people. Salamat sa dihog, Ginoong Dios, and bless your people this morning. In Jesus' name, amen. Magapanglingkod ta igsoon, hallelujah. Ato ni kanunay masugatan nga pulong last week igsoon, Pastor Steve with us. Last weeks are back-to-back conferences niya. Nasayod gyud ta nga ang Ginoo dunay ginabuhat sa Casey Agdaw. Amen. Dunay ginabuhat ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Natay nagkalain-lain nga testimony, nagkadaid iya nga kasinatian igsoon nya ang mga kasinatian nga atong na-experience within this past few months kanang ginapuga ta kinsa ginapuga diri sa mga pagsulay, no? Advertisement sa hapit na no? Ginapuga tas mga pagsulay, makapuga og pasensya, makapuga og pagbati, makapuga og kanang pagtuo, ginastretch ta igsoon, hallelujah. Apan salamat sa Ginoong natudloan ta diri sa pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mahinungdanon nga atong ma-experience. You will experience the stretching out of your faith. Amen. Tungod kay dunay dagkong butang nga ginaandam ang Dios sa imong kinabuhi. Be excited. Inim katapad, be excited. Naamay pagsulay. Ingna, naamay pagsulay. Pero kinahanglanon na nga imong agian. Ayaw pagpabilin. Agiilang. Amen? Agian rata na igsoon. Pinaagis gahoms, Ginoo. Now this morning, usa ka dakong pagpahinumdum sa Dios. Mga banam, Happy Father's Day. At usang palakpakan, no? Klaro ang gisulat ni Apostle Paul sa church sa Epeso. Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa, ingon, dirita mo focus nga, ingon nga si Kristo na higugma alang sa iyang iglesia. So this morning, church, hallelujah, we will be receiving the word. Dili na po mo andar ang ako ang kuan. Praise God. Kining gitawag a holy and blameless church. Everybody say a holy and blameless church. Kining usa ka balaan og walay ikasaway nga iglesia. Usa ka balaan og kanang wala gyud dili bulingit nga iglesia. Usa ka balaan og wala gyud kay ikasulti nga dili maayo sa iglesia. Why is it that this past few months the Lord is talking all the time about His church? And who is the church? Kita, as, amen? Nga naman, gi-purify karon sa Ginoo ang atong pagtan
pagtanaw og pag-ila, what is church all about? Kay kung atong pag-ila sa church is pundok-pundok lang, usa ka dapit nga ako lang adtuan matag Domingo, usa ka dapit lang nga aron nga na ako'y makunikan sa akong espirituhanon nga kinabuhi, that is not the entire igsoon nga kahulugan sa iglesia nga kung asa ka gitawag sa Ginoo. Ang dako gyud nga katuyuan sa Dios why He designed the church. Nganong na ay ginatawag nga church aron nga iyahang andamon, mabalaan og walay ikasaway putli nga iglesia. Everybody say there is the perfect church. Right? Wala gyud perfect nga iglesia. Matag usa ka nato bisag asa ta mosulod, wala gyud ginatawag nga perfect nga church. But why is it that in the Word of God, nag-ingon siya nga ang iyahang iglesia, gidisenyo niya iyaning gitagana nga balaan o walay ikasaway nga iglesia. Pagtanaw palang tadaan sa atong kinabuhi, dili gyud ko karapat-dapat Ginoo sa imong gugma. Dili gyud ko kanang karapat-dapat nga modawat sa imong kaluoy, kay mismo ang atong kinabuhi igsuon, dili gyud ni perpekto. Amen. Hallelujah. Basahon nato una kining Bisaya. Nanito Bisaya. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Ngatong makita igsoon mo daligyat sa tagamay diris kaminyoon. Kini diing kaminyoon mo ni ang by God, ordained by God, gidisenyo sa Ginoo aron makita ang hulagway sa paghigugma sa Dios alang sa iyang iglesia. Ang kaminyoon perpekto dili. Ang kaminyoon dili perpekto igsoon. Apan gihimo siya sa Ginoo nga ipakita kanato aron atong masabdan, hallelujah, ang atong pag-ila og pagtan-aw sa church sumala sa kanang kaminyoon, sumala sa bana, sumala sa relasyon sa bana og tali sa asawa igsoon. Dili kini perpekto apan sa kinatibuk-an ang pagtan-aw sa Dios niini nga butang igsoon, balaan nga panagtigom, balaan nga relasyon nga wala gyoy bisan buling o ikasaway. Pero nganong man ni Lord tinambling-tambling man ni ang amo ang relasyon. Tinambling-tambling man ni ang among kinabuhi. Yung ang pulong sa Ginoo, gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Ang paghigugma sa Dios alang sa church, the cause of it is His life igsoon. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. When I'm standing on this word, grabe ang kanang tandog sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Because the first Sunday nga nitungtong ko ni atong January pag uli na ako, dira ko nag-praise and worship. Nya mura bitaw ko kanang nanimalay sa, mura bitaw pila ka tuig nga wala ko diri nya mura kanang sige, mao na ni akong balay karon. And there is a very audible, a very clear word of the Spirit of God. Klaro kay siya nga tingog igsoon why nagpiyong ko while nag-worship ko sa Ginoo. Nikalit og ingon ang tingog na ingon, I will wash you with my word. I will wash you. Hugasan ta ka. Nga ang atong panghuna-huna sa literal, kung hugas gani ang gamiton, tubig. Muna atong understanding, when we want to be cleansed and we want to be by God, He told me, I will wash you. I will wash you with my word. Nga which is gihimo na ni Lord nga gisugdan na niya ang iyang trabaho sa matag usa, pinaagi sa paghugas kanato sa iyang pulong. And if you will notice karong mga panahon na igsuon nga ang matag usa kanya-kanya abri siyang Biblia, kinsa na naman naghimo siyang devotional dere. Taas ang kamot sa nga naghimog devotional. Praise God. Hallelujah. Gamay na nagkulang mo, apil na mo kita ng tanan.
usa magatubo gyud diha sa pulong sa Ginoo. Why? It is very important nga ang pulong sa Ginoo mooy muhugas nato, mooy mulimpyo nato, mooy magpahinumdom nato. Amen. Dili lang ang sigig wali ni pastor, dili lang ang sigig lingkod nato matag Domingo igsoon apan atong masabtan nga ang atong kinabuhi ingon nga iglesia giandam kitas Ginoo og isa sa pag-andam sa Dios paghugas kanato pinaagi siyang pulong. Every time dahil nga mubasa kag Biblia, matag saad nga imong makita diri sa pulong sa Dios, matag pagbadlong igsoon, matag pagpahinumdom, paghugas dahil na sa atong kinabuhi. Amen? Higugmaa ang pulong sa Dios. Open your Bible. Every time that you will read the mind of God, every time that you read the heart of God, it purifies, it cleanses us. Amen? So makita nato diri nga verse igsoon. Sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag. Unsay kanang preparation ni Lord alang siyang iglesia nga iya kang ma-present sa Dios, ma-presenta niya sa amahan nga dunay kaanyag. Beautiful church. Ingna imo katapad, we are a beautiful church. Beautiful. If this word of God, reminder of the Lord, atong masabtan, malikaya nato ning ginatawag nga church hurt. Malikaya nato ning discouragement sulod sa church. Malikaya nato ning masakitan ta tungod sa church. That is what God wants to correct within the church. There are many people who are offended because of the church. But atong makita that the sign of the Lord is not for you to be offended, but for you to grow spiritually. Unya iandam kas Ginoo, ingon nga iglesia nga putli ug walay ikasaway. Nabisan ining panahon na ang atong kinabuhi murag daghang ikasaway. No? Daibang ang atong kinabuhi murag ka na nasa spotlight ba? Kabantay mo mga lagad ganit tas Ginoo. Murag kita'y mabantayan. Tinaad? Magsimba naman siya, dapat mo niya ang buhaton. Mo niya dapat buhaton. Nanay mga expectation, igsoon. But the Lord is purifying His church. Hallelujah. Now, gipakita ni Paul ni ining a verse, igsoon. Na dunay tulo ka dagway. Tulo ka stages. Dihas kaluwasan. Unsa gani atong nabatunan nga pinakadakong milagro? Kaluwasan. Di ba nagaawit ta ang kaluwasan nga atong naangkon? Dili unta ko takos Ginoo. Dili gyud ko takos nga imong kaluy-an. Dili gyud ko takos nga imong pasayloon. Dili gyud ko takos nimong higugmaon. Kay ngano man ato nang ma-realize tungod kay atong nasabdan nga ang atong kinabuhi di napuno diya sa pagpakasala. Apan dunay dakong milagro igsoon nga niabot sa atong kinabuhi, mo ning ginatawag nga kaluwasan. Everybody say kaluwasan. Your salvation, ang imong pagdawat kag Ginoong Jesus, ang imong pagdesisyon nga imo siyang alagaron ug himuon nimo siyang Lord and Master sa imong kinabuhi, that is the greatest miracle of your life. Secondly, that is your greatest ministry. That is the greatest miracle, your relationship with Jesus, at that is your greatest ministry. Pastora, wala pa ko'y ministry. Naa kay ministry. Naa kay buluhaton. Ningon na Paulo sa Ginoo, work out your own salvation. Trabahua ang imong relasyon. Trabahua ang imong kinabuhi. Diha sa pagtuo, diha sa kaluwasan nga imong nadawat. Amen. Praise the Lord. Ingon si Paul, nga diha sa kaluwasan nga atong nabatunan, there are three phases, there are three stages, igsoon. And this is also part of our statement of fundamental of truths, nga kinahanglan natong masabtan, unsa na ining kaluwasan nga atong nabatunan. Dili lang ni kaluwasan, igsoon, gikan sa
sa mga trahedya, dili lang ni kaluwasan sa kanang mga malisod nga sitwasyon, apan ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo atong masabtan, hallelujah, nga naglangkob niini ang ginatawag atong mga kagahapon. Three things: past, present, and future. Everybody say past. Kaluwasan sa past, present, future. Unsay giingon ni Jesus Christ dito ibabaw sa cross? It is done, it is finished. Nahuman na. Og naglangkob niini ang di lang ang imong present og future. Kinsa may na mga past dire, past. Mga kagahapon. Nga usahay ang storya sa atong kinabuhi, usay dili nato gustong balikan. O nya na din ipapangutana sa tua kung naa kay gustong usabon sa imong kagahapon unsa man. Sugoden kag evaluate. Kung naa kay gustong usbon nga dili na nimo gusto mausab nga storya unsa man. Kung naa kay gustong papaon nga tao sa imong kagahapon kinsa man. Kung gusto kang dunay ibalik nga tao sa imong kagahapon kinsa man. Right? Yan ang atong past usay naghatag ni kagahom sa atong present. It sometimes hold our present time. But I'm telling you that when you receive the blessing, when you receive the miracle of salvation, it saves your past. Why? Why is it? Because we are a justified church. Unsa man ning justified church? Gipakamatarong kita ni Kristo. Aron nga iyang ma-present ang iglesia sa iyang kaugalingon nga walay buling, wala nag-ingon ang Ginoo nga moduol mo nako kung perfect na mo. Moduol mo nako kung di na mo makasala. That is impossible. Walay makahimo sa atong kaugalingon sa pagmatarong kanato igsoon. Ang atong mga maayong buhat dili makahimo natong matarong. Sa diha ningon ang Ginoo nga akong giandam ang iglesia aron i-present nako sa akong kaugalingon ingon nga balaan maanyag walay buling but pasabot we are a justified church. Iyan ang gibalaan, iyang gimatarong, gipakamatarong, unsa may kasalanan, unsa may kapakyasan, unsa man nga mga butangan na himo natos nangagi nga wala nakapahimot sa Ginoo, giingnan niya ang iyang iglesia, gimatarong taka. Atong palakpakan ang Ginoo igsoon. Unsa ning a justified church? But pasabot that we are saved. Naluwas kita. Remember daw kung asa ka giluwas sa Ginoo. Matag usa ka nato, we have different testimony how the Lord save you in your situation. Remember on that time that you received asa ka giluwas ni Jesus Christ. Asa ka giluwas ni Kristo. Ang iyang kaluwasan nagluwas ka na mo gikan sa kapobrehon. Ang kaluwasan ni Ginoong Jesus nagluwas ka nimo gikan sa tunglo hay igsoon. Ang kaluwasan ni Kristo nagluwas ka nato gikan sa tanang balatian. We are saved. O kini nga salvation igsoon in Romans chapter 10 verse 1 to 4. Mga igsoon, niingon si Pablo igsoon sa taga Roma. Mga igsoon, gipangandoy ko sa bugos kong kasing-kasing, nga maluwas unta ang akong isig kahudiyo, ug nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako, nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Pwede tang relihiyoso ta? Pwede ta nga nagasimba ta? Hudiyo mga pinili nga katawhan sa Dios. Amen? Kung tanaw nato ang Biblia, tanan nga mga saad naka-point sa mga Israelita. Naka-point sila ang mudawat sa saad sa panalangin sa Dios. Apan pag-abot na karon sa kaluwasan diha kang Hesukristo, mao na ni ang pag-ampo ni Paul, ang akong pangandoy sa tibuok nakong kasing-kasing nga maluwas unta sila nganuman ang ilang kinabuhi ingon nga nagaalagad
init kay pag-alagad sa Ginoo, wala di ay nahisubay, wala dili according sa kabubuton sa Dios. That's why in John chapter 4, nag-ingon, ako nagapangita, karon ang panahon, nga ako na makaplagan ang tinuod nga magsisimba, nagasimba sa Espiritu kamatuoran. Munang magpakorek yun, tas Ginoo, pinaagi siyang pulong. Kay base ng atong pag-alagad, ang imuhang commitment sa pag-alagad, wala day nahisubay sa iyang kabubuton. Amen. Verse 3, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi og wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. In this verse, gipakita ni Pablo, hallelujah, nga ang pagkamatarong dili na mahitungod sa imong kainit sa pagpangalagad. Kay ang kainit pwedeng mubugnaw. Tinuod, dili ti mailhan that you are kanang dasig kayo, dasig. Dili na ti mailhan. Kay dunay panahon nga mapalong ta. Dunay panahon nga mapakyas ta. Dunay panahon nga matumba ta. Dunay panahon nga kapuyon ta. Dunay panahon nga dili na ta makasabot igsoon. Apan ang gusto sa Ginoo nga atong masabtan nga kinahanglan because we gipakamatarong kita dili tungod sa atong mga maayong buhat, apan tungod si Kristo. Amen. Mao ang katapusan sa balaod aron mahimong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Kinsay dunay pagtuo diri sa Dios? Now let's see, son, what is a justified church? Kanang gipakamatarong. Ang gipakamatarong nga iglesia na luwas pinaagi sa ilang pagtuo diha kang Kristo. Dili pinaagi sa ilang mga maayong buhat. Kinsay hilig diri mag-effort? Na? I'll do my best. I'll serve as the best that I can. But atong masabtan nga, being a justified, gipakamatarong nga iglesia, ang atong kaluwasan, nagagikan sa atong pagtuo, diha kang Kristo lamang. Amen. Ikaduha igsoon, ang atong pagkamatarong gasa kini sa Ginoo nga atong madawat diha ragyod sa iyang bugtong anak. Munang naingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Nga bisan unsa natong tumbling sa pagkamaayo, ang kaluwasan ato ra yung isandig, ang pagkamatarong, the righteousness. Pagkamatarong. It's all in Jesus. Ang atong mga matarong nga buhat, ang atong mga maayo nga buhat, the good works that we do, is only accepted to the presence of the Lord in the name of Jesus. Kay kung wala gani ang Ginoo, wala gani si Kristo sa eksena sa atong kinabuhi, your good works trapo lamang atubangan sa Dios. Amen. Na ang aspeto kining dagway sa kaluwasan igsoon, instant ni siya. Instantaneous. Sa diha nga nadawat imong gikumpisal sa imong mga baba, imong gidawat si Jesus Christ ingon nga manluluwas. Diha ang kaluwasan nag-abot sa imong kinabuhi. A justified church receiving instant salvation from the Lord. Mahitabo lang ni igsoon sa diha nga ang atong pagtuo, atong gihatag diha kang Kristo, unya ang atong
Maroy, simba ko. Hindi na madala. The only sure thing that we have is now. So, sa gingon sa Ginoo sa kaluwasan niya, mahitungod kanimo karon. Hallelujah! Immediately, na yung problema na po lang ako ang konti. Next team. Cheering! Taring! Di ba gini sila matanaw sa ano? Budukol yun na sila. We are a sanctified church. Everybody say sanctified. Unsa ni sanctified, pastora? Kung ang justified, gimataro, sanctified is gimalaan. Gusto nga nag-sanctified, gihinlungan o gigahin alang sa Diyos. Kung masabot na gilain ka alang sa ingnan ka dapat gilain ka alang sa Diyos. Set apart, hallelujah, ginawag sa pagkinabuhi nga balaan. So, kuyon ka nga, pastora, wala ko'y calling. Okay lang, pastora, yan lang ko ka lang kong sawa ko'y calling. Kadali lang. A sanctified church, it means you are called to be holy. Kung saan na una na ang ministry? Our relationship. Our calling what? Balaan. Pagkabalaan. Pagkailain, igsoon. Kung saan mo masawag ang sanctified church? Is it my battery? Is it there? Next. Dili, may pag ko na. Ayan. We are being saved. We are being saved. Sa atong present, sa atong karon igsoon na sitwasyon, luwason ta sa Ginoo. Dito to? Ang atong kagahapon giluwas sa Ginoo, justified. Ang atong present, unsa man ang atong masugatan sa present, luwason ta gahapon sa Ginoo. Wa sila nalipay. Hindi sila gustong luwason sa Ginoo. Lord, daghan kay kong gagian nung kanang na present time. Kasi gusto kaluwasan gikan sa Ginoo. It's Next. nakakikuyog ko ninyo, inyong kung kayo ka lang work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sa dihadan that we work hard. Dili na chill. So, katong ngayon nga, pastora, pwede na siguro mag-chill. Ay, dili pwede. Ha? Karon ka na, sugatan na itong pulo sa Ginoo, it will wash us. It will correct us. Na dili na pwede nga mahimot ang komportable nga Christian. So kung doon na kayo mga pagsulay diha sa imong paglakaw sa pagpangalagad, that's part of working hard. Kinsa na dili sa ilang pagpangalagad kanang daghan na kayo gitas ang imuhang pasensya, gitas ang imong gugma, imong loyalty, faithfulness. Kinsa na dili taas ang kilay. Kilay na yung kamot na kilay.
kalma. Pailog. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo. Dili ni mahitungod sa ako, mahitungod sa Dios. Ay luwas na na ito. Dili ko gamay yung kasing-kasing. Hallelujah! Di ko magtinapulan. Di ko masigpan doon. Singkas ako. Work hard na siya sa working hard. Kaya ako mag-understanding sa work hard, ay dapat part ko sa worship team. Part ko ang kanta. Part daw natin part. Kasi kandari na naigsuon. Makita ang ministry sa Ginoo. Your ministry is yourself. Kaya naman, ang gasa, ang halad, pwede na nimi pasigar ko. Lord, dako na kay kong tithes. Lord, grabe na akong halad sa akong mga gift, Lord. Lord, grabe na akong trabaho, Lord, grabe na akong obey. Pero ang gusto din, na makita sa itong kagalingon, ang bunga sa kaluwasan. There is transformation in our life. Amen! Kung ayaw mo katingala dali sa church, ginasapsapan tas Ginoo. Kung saan sa pastora, pamutlan tag-sumay, pamutlan tag mga dalila tag mahihupos, pamutlan tag sa Ginoo ka ng gamay niya tag-kasing-kasing, kaya naman, gusto sa Ginoo usabo ng atong kinabuhi. Amen! Ang atong mga sasala ka pamatasan, babab na siya igsoon sa pag-uswag. Dili ta mapiyalan sa ginagdag ko kung dili ta mapiyalan sa ginagmay. That principle of the Lord can be applied in all aspects and areas sa atong kinabuhi. Muna, I really take ka lang seriously. Kung unsa ako mabuhat para sa Ginoo, this is the greatest in the kingdom of God. Amen. Ang Ginoo mo naghatag og tingog og kagahom. Kung ayaw mo katingala, who has a desire here to serve the Lord? So, gusto ko magpagamit sa Ginoo Pastor Robert, pero wala akong kabalo asa ko nimo ibutang. First of all, that desire comes from God. And who will make you able? He said, it is His power for you to do what pleases Him. Atong palakpakan ng Ginoo igsoon. There's a sanctified church. Number one, this is a process of change that starts from within. O sa ito ni ka-proseso sa kausaban na magsulod asa, magsugod asa, sa sunod. Ang sanctification igsoon is the work of the Holy Spirit. Continuous na trabaho sa Holy Spirit sa atong mga kinabuhi. As long as we are in this flesh, as long as naapatan ining lawas nga dahil matintan, lawas nga madulumon, kanunay ang gahong sa balang Espiritu magalihok sa atong kinabuhi. That is the ongoing work of the Holy Spirit. Sanctification is gradual, igsoon. Hinay-hinay. Dili na pala sa justification na pagkaroon mo luwas na ka. Ang sanctified church, ang trabaho sa Ginoo, hinay-hinay siya ka naglalakaw, nagtrabaho ka nato. Niyang atong buhaton igsoon, we are to walk with Christ responding in obedience. Yes, tinuod, naluwas na tagikan sa sala, naluwas na tagikan sa yawa, naluwas na tagikan sa impyerno, pero kinahanglan na dunay transformation ang atong mga pamatasan, ang atong mga panghuna-huna, ang atong mga motibo, kinahanglan usbon sa Ginoo. Kinsa gusto mo pausap ni Lord? Kaya nahilom na ginagtanan. Gusto lang. So there is a need, everybody say a need. There is a need to grow and mature in our faith. Moto, isa sa prophetic word. I'm gonna share to you the word of Pastor Steve. The prophetic word last Sunday. Because last year, when I was in Tacloban, this is also the word of God. Sabi ng word of God, you prepare the team. The team that I left in Tacloban. You prepare the team for 1 year. Rigid ang training. Halos every week, pinaspasan ko. Lord, paspas mo kayo nga ako ang movement sa pagtuglo niya. Dili ba ako inana sa una no, kay dili ba ako happy girl no ba ako no, kasi gira ko laan. Pero Lord, focus sa imong training. 1 year, focus.
Motong, sige mig-meeting, kada alas 12 gabi, sige dyan mig-meeting. Makdo, ni burot mas pastoralan si Kinaos mo to. No? Kaya discipleship, pinaspasay. Nunat ko manilod nga, pastor mo gaya, ang word sa Ginoo akwa, yuris at warrior. Dili mga baby Christian. Kaya nga naman, kung bibibihon magbutas pulos, Ginoo, pag-apos pagsulay, kung wala yung pastor, nga nata. Wala na, bibihan ako. Ang gusto sa Ginoo, i-raise up a generation in this present time, warrior. Everybody say warrior. Kailangan kas makig-away, dili sa mo silingan. Makig-away ka, makig-away ka, ilawan mo yung salvation mo. Na isa ka-awit, nangyulang pulong sa Ginoo ba? I will fight for you. I will fight for you. By the power of my spirit, says the Lord. Kanta na ni Jesus para sa ako. I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. In the days of the battle, you'll be fearless. Nasa panahon sa gubat, doon na kay kaisog. In the midst of the storm, you will prevail. Kung doon ay bagyo, tindog ang likod, di ka mapaanon. Lumos. So, ginahalan, kita may son, nag-require ang Ginoo ng maturity sa pagpangalagan. Tanaw ha? The new birth is immediate. O saan new birth? Born again. Kano saan ay tanaw born again? Sama? Dawa ng Jesus, that is the new birth. Pero tanawa, spiritual growth is a process. Muna magpasakop yun na. Hindi mo katapat magpasakop. Hindi mo katapat magpa-disciple. Spiritual growth is a process. 1 Peter chapter 2 verse 2. Sama sa mga bata nga masuso. Ng mga bata nga nagdinipa sa mama. Pangandoy ka mo sa lunsang gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom na ini. Motobo ka mo ngadto sa kaluwasan. So diyan sa kaluwasan ginahangan mo? Sa kaluwasan ginahangan mo? Muna nga paspasay po na itong training kanya naman. Kinahanglan makitan sa inyong tanong. Wala yung makalagpas. Panuante, nagpwesto na tagwatim, nga naman, kinahanglan makitan na sa atong kinabuhi ang pagtubo. Muna, ayaw mo katingalan mga kaigsunan ha, nanay yung mukha nito, chat ninyo. Pero, asa ta ka, Ter? Kumusta na ka ba? Pero sa tinapon, nga naman, ang atong tuyo is natawag sa Sanctified Church. Why? Ipakita sa Diyos na kailangan matulong ka sa iyong pagkawasan. At kung lahat sa amin ay sa pagkawasan, prepare sa lahat. Amen. Look at this. The last. Everybody. Salvation is free, maturity is very costly. Ang kawasan, libre.
sa sa ito, sa ulo lahat sa ulo sa raw. Hindi ko sa mga happy Father's Day kay pag-awin, kung na sa mga ulan. Wala ang ko tayo sa lahat. Salvation is free. Majority is very costly. Ewan, kailangan mo ka sa sinulog ka sa iyong kwarto dahil ito sa iyong mga kumalay ko. Tapos sa Bisaya ko, katulad dito sa iyong mga ito, hindi ako sa tulog. Ipapakasabi ko sa iyong mga sa tulog sa bahay na ako na sa kabihan sa pagpapweto ka, buka-buka na. Kasi kasuhan sa mga tawag na kayo mga kaulad nila sa sino ang tayo kung ano yung akong tawag na majority sa kasi kailangan bukaso ka bukaso ka sa lagi bukaso ka sa iyong mga kaulad. Amen! Yes! Kita ka lang sa lahat. Pero kasi siya is required surrender, obedience, and perseverance. Because naman, kailangan mo kung surrender ka o kung surrender at ang mga spakalis mo yung isa na side to hear from God. Pero obedience, kailangan mo yung leader. Okay, paano na yung emotional? Okay, sa mga kita ng kita. Okay, sa mga kapwa. Okay, sa mga obedience. Last, perseverance. Mahalog ka! Mulahutay ka! Muparadyo ka! Dili ka! Atin ka to sa pagkasunod na po, wala. Wala na yung consider. As na, panalanginan mo, ibig panalanginan na po, wala po. Huh? So, be intentional with our maturity. Amen? Number 3, son. Kaluwasan sa Ginoo sa ato ang future. Kinsa gusto kaluwasan ni Lord ang iyong future? Atong mga wata ka ba pero salamat sa Ginoo manaay sakad ang Dios. Nga kung wala man tayo kabaw sa atong ugma ang Ginoo nooy nag-ingon Jeremiah 29:11 kay ako ang nasayon sa akong mga lalaw alang kanimo. Ako mga plano kanimo. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So mga estudyante, mga nag-college, mga young adult, ay musik kabala ka sa inyong future. Ihatag ang inyong future sa kamot sa Diyos. Kay siya ba ay amaan na sa future? Amen? Nagmuna na ang Diyos dito nag-andam. Ang imong lakad, ang imong present dito obedience to Christ. O sa the future, a glorified church. Everybody say a glorified church. O sa the glorified church, pastora, give mahimaya. Ganagan sa himaya sa Diyos. Kining hingpit na kahintang sa mga magtotoo upan sa Diyos. Ang glorified church na nag-iandang na iglesia, aron na tagaan sa himaya sa Ginoo kay muadto naman pa sa himaya. Nabitaw ay awit sa una sa Assemblies of God, oh. Mao kini ang himaya, nag-iandang sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing napuno sa kasadya, muadto ko sa himaya, muadto ko sa himaya. Kato maganda mi sa una ba kay di ko kasabot sa himaya daw kang ato na simbahan na puto yung mutian kay way karon way bugas. Kato muadto mi simbahan nga nagbinulay kami kay pastor natin kay usa mo pa kay tungko brother sa una no. Mo pa sila sa Senado. So magpitihan gyud mi usa ray pitik bakos o panto ko. Bayabas kanang punuan yun. Pinatihay paano si Man, hindi lang kayo, pag-awan pa dyan. Naman dyan ikagumot sa panimalayo, kung kawalan mo na panahon nga magkurog ni, kaya ipang kuha na dahil, kami lang, itakika na. Dahil kami sa una kay, ang kuha pastoral lang, wala kami kailan paracetamol. Kung kalituraron gani ka, dili na pwede nga nasa simbalan, dapat namin ka sa church. Muna sa una, kalituraron sa una, naka-jacket, nagkurkurog, magpampog yung pastor. Kaya mo na ang paracetamol sa una. Di ba palastor ka? Mura kong na ikalintura. Pero mura good, unit ko. Dili lang ba? Di ko musimba. Kaya mura init ko. The devil is a liar. The devil is a liar. Mura bugat ang akong naw. Mura bugat akong lawas. No?
na puso. Napuno sa kasadya, mo ko sa himaya, mo rin sa pulong sa Ginoo. Luwason ta sa atong future. Luwason ta sa kinatawag na himpit nga kahintang. Kini future na ato nga atong situation ikson. In Philippians chapter 3 verses 20 to 21, tanan basa. 1, 2, 3, go. Klaro? Ang atong pulihanan ato asa? Og mahinangpon. O sino mahinangpon? Mapailubon kita na we are patiently waiting sa pag-abot sa atong Savior, Jesus Christ. Asa gikan saan? Kung unsay manner sa iyang pagkayag, mao'y manner sa iyang pagkalaog. Nakit-an siya sa pagsakad niya dito sa tuban sa man, makit-an po siya sa mga mata, sa tanang magtotoo, sa tanang dunay magsalig, ang iyang pag-abot ikson diri sa yuta. Anong giingon siya? Ang manunubos, anong wala yung si Jesucristo, nga naman, He will come as a Savior, because in the Bible nakasulat na, sa katagpusang mga adlaw, grabe na ang kalistanan. Ang mga tao, walay gumas, pagpangalanan, walay mga batasan, masupilo na sa ginikanan, mahimumao na sa salapi, wala na naghuna-huna sa ilang pagtungod diha sa Dios. Namungawas pagpangalanan. Apan dunay gingon ang Ginoo, ilista niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga. That's why a glorified church nga maabot man ang kamatayon, physical death, walang i-share dito sa lahat yan. Maabot man ang kanang appointment sa imong kinabuhi nga muunda na nga ginhawa. Doon na tayo hope, doon na tayo maglaong ikson na ilistan sa Ginoo ang atong lawas o glorified body. This week no, nag-check og clinic. Tagpila pa tanggal sa milasma. Namin lang mga babae, kadaghan kay tagibutan na nangasunog na noon. Ang grabe tibukan daw, nag-chat sa akong taga-clinic, nagigulungan. Ako na lang giblat, parang mahunong. Ningo ko, nahinugdong na ito, ay, mubalik man na si Jesus, yung taga kong glorified body. Muhamis man nila itong ngaw. Yung pastor, huwag siya man itong mga, pastora. Basta, tagaan na glorified body ni Lord. Wala ka nakasuot sa Biblia, pero the Lord will put back your appearance in your maybe teenager life. Sa Tiselvia, excited ko tayo, kaya kung kakita sa yung pagkadalaga. Gapo, kaya mga anak ko gapo, excited ko. Excited ko makita. Wala ako ng Lord, ako agtang, di naman yung mausap dito, no? Di mo gini, wala gini. Sila, sige sila Panginoon sa kuwagtang road airport. Wala gini. Pero, kayo mo, oras kung gano'n, this is part of a joke, but this is true. Ngayon, I really work out salvation, I really serve the Lord. Kaya naman corona sa langit. Pag mabutang ng corona doon, matago na naman eh. Sila ako sekreto. Ano kay corona sa langit? Di ba tagunan? Na Lord, serve yung kunin mo Lord para matagunan. Kaya ako ang tak Lord. Grabe ka silaw. Natawa na sila. Di ba ang pulong sa Ginoo, what is a glorified church? Sa iyang pagbalik, hasta yung gudmaya. Hasta yung Titus chapter 2 verses 11, 12 to 13. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. Kaya-instruction lang kita iso sa pagkinabuhi na matawag o na devotion niya sa Ginoo. Kaya naman, mubalik si Kristo. Ina yung katapan, mubalik
holiness. Without holiness, no one will see God. Ngayon, ang pulo sa Ginoo in 1 John chapter 3 verse 2-3, we shall be changed and made like Him. Mga usap ng tanan mo ng turn, ayaw ka malakas sister. Kung madunot ni atong lawas, sa yuta, gas kamatayon, kay pagtingog sa trumpeta, pagbalik ni Jesus Christ, muna kagbangon. At ang iyong pulo sa Ginoo, dili ka nagmamatay. Posible na mawabot si Jesus Christ na dili ka mamatay. So, sabi na mo, pagkagumot, nga naman, kita na mga buhay, pagtanan na sa cemetery, nawawa na tanan. Magpinagaray na ba? Kain na nahadlok. Tingnan man, huwag man hugasan sa pulong sa Ginoo. Kinatong hisdutan karon paghugas mo na nga naman. Gitudluan ta na kung mabalik si Jesus Christ, buhik mata. Dili ta matingala nga dito sa cemetery daghang mamangon. Kini ko ang pulong sa Ginoo, pag-abot ni Jesus Christ, kanila nga nagtuo kang Kristo, sila ang unang bubakon pagsugat sa pumaluluwas. Amen. Doon ay paglaong wala. Muna paniguro, muna akong message dito sa Matian, paniguro. Mga minugat, luwas na baka, minugat, luwas ko. Depende. Muna akong kinahinay-dinig, pagdalhan, nilitang, tagagisi ang doka, pero luwas na katil. Depende. Depende. Pero man, atong gihisgutan ang pulong sa Ginoo. There is sure salvation for those who follow Christ. Kaya siya, wait for Christ, responding in hope. Kaya ba kung adungay, daghang pagsulay, dughang kabukaton, apan magpaabot kita kang Kristo, unsa atong respond? Paglaom. Amen! In my conclusion, church, hallelujah. In my conclusion, hallelujah. Okay? Di kami yung na mudagan yung mga naman yung in my conclusion, Jesus loved the church enough to save her. Kinsa ni her day, the church. He loves her enough to die and change her. He is preparing the church for glory. Iyahang gipakamatayong pinaagi sa iyang dugo. O iyahang gibalaan pinaagi sa iyang espiritu. And He will love her to the end by glorifying her, preparing her as a bride ready for His return. You know what we're doing right now? So that you will look beautiful and good at the coming of Jesus. Dili kay nagpaabot sa Ginoo mahasta na ka-stress. Ano sa mga babae ko kamat kanon. Ang sa kita na message ni Pastor Steve last Sunday, the garment of praise. Malipayon niya nagpaabot sa atong manluluwas. Let's all stand this morning, church. In Luke chapter 10, verse 27, my last verse. What would be your response as a justified church? What would be your response because we are saved as a sanctified church? What would be our response since we are called as a glorified church? Unsa gi-instruct ni Jesus Christ sa iyang mga disciple? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amen. Muna na respond lagi. Gipangayo ni Lord. Sa iyang kaluwasan nga gitanyag kanato. Sa iyang pagbalaan kanato, sa iyang pagmatarong kanato, sa iyang paghimaya kanato, walay laing higugmaan ng ang Diyos. We will be singing the second song. Amen? Sa imong presensya, na, hindi nang tamas kamutalo yung sinabi mo kasing-kasing.